Naharap sa reklamong slight at serious illegal detention ang ilang empleyado ng isang pribadong ospital sa Valenzuela matapos hindi palabasin umano ang kaanak ng ilan nilang pasyente. Kwento ng isa sa mga nagrereklamo na si Rochelle, pinayagan naman ang ospital na mailabas ang labi ng kanyang asawa pero hindi raw siya pinapaalis dahil hindi pa bayad ang kanilang hospital bill. Nakatakas lang daw siya gamit ang gate sa likod ng ospital makalipas ang 3 araw. Sabi naman ni John, isa pang nagrereklamo, ipinauwi na rin ang bangkay ng kanyang asawa kapalit na may iwan sa ospital ang kanyang kapatid. Hinarang pa raw ang kanyang kapatid na lalabas sana para bumili ng pagkain. Dinala rin siya sa opisina ng safety officer kung saan nanatili siya roon ng 4 na oras. Sabi ng lokal na pamahalaan, bukod sa naisampa ng reklamo, may isa pang posibleng nilabag ang mga tauhan ng ospital. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Naintindihan ko po na negosyante sila. Kaya ho, meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin i-release. Ang death certificate hindi rin i-release. Pero nagugulat ako, tao ang hindi rin i-release, buhay na tao. Naghain naman na ng counter affidavit ang mga taga-ospital na sinampahan ng reklamo. Anila walang illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkakakulong o pagkandado. Itinanggi rin nilang pinigilang lumabas sa gusali ng ospital ang nagrereklamo. Base sa batas, bawal ang pagkulong ng mga ospital sa mga pasyenteng hindi makakabayad ng bill. Kung mapatunayang may sala ang ospital, may multa itong 50,000 pesos o makukulong naman ang hospital staff ng hanggang 6 na buwan. Para kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, kulang pa ito kaya bubuo raw sila ng ordinansa na mas matindi ang parusa. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.